Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Korinto 13:1-3. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang walang pakinabang. Anumang kaloob mayroon tayo ay walang pakinabang kung wala ang Diyos sa atin. Kung ang Diyos ay nasa atin, Siya ang gumagawa na tayo ay maging matiisin at magandang loob, hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng pagkakamali, hindi natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan, pinapasahan ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan, inaasahan, tinitiis ang lahat ng bagay. Hindi pa bago-bago ang ating pag-ibig dahil ito ay gawa ng pag-ibig ng Diyos na walang katapusan. Awit 86:3-7. O Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat sa buong araw sa iyo ako'y dumaraing. Pasayahin mo ang kaluluwa ng lingkod mo, sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang kaluluwa ko. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad, sagana sa tapat na pag-ibig, sa lahat ng sa iyo ay tumatawag. Pakinggan mo, O Panginoon, ang aking panalangin. Pakinggan mo ang tinig ng aking daing. Sa araw ng aking kaguluhan ay tumatawag ako sa iyo, sapagkat sinasagot mo ako. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay sagana sa tapat na pag-ibig, sa lahat ng sa Kanya ay tumatawag. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon ng buhay sa Kanyang pangalan. Nang sumampalataya tayo kay Jesus, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Unang Juan 4:7-13. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang Kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa, upang maranasan ang Diyos. Upang maranasan natin na kasama natin ang Diyos, mag-ibigan tayo. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang Kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nalalaman natin na tayo'y nananatili sa Kanya at Siya'y sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu.
Juan 14, 15 hanggang 17, 21 hanggang 23. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Siyang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Hindi pakiramdam. Kahit na napakaganda ng pakiramdam mula o tungo sa sinasabi nating ating iniibig, ito ay hindi pag-ibig hanggang hindi natin ginagawa ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ang pag-ibig kay Hesus ay pagtupad ng kanyang utos. Ang mayroon ng kanyang utos at tumutupad niyon ang umiibig sa kanya at minamahal niya at ipinapahayag ang kanyang sarili sa kanya. Siya ay minamahal din ng Ama, at ang Ama at ang Anak ay nananahang kasama siya. Ang pag-ibig ay ang pananahan ng Diyos sa ating espiritu, kaluluwa at katawan. Ang pag-ibig ay hindi pabigat. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama.
Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.